Pneumatolohiya, pag-aaral tungkol sa Espiritu Santo. Ito ang ikaapat na bahagi ng ating pag-aaral sa sistematikong teolohiya. Galing ito sa salitang Griego na pneuma, na ang ibig sabihin ay hininga, hangin o espiritu, at logos na pag-aaral. Kaya ito ay ang masusi at malalim na pag-aaral tungkol sa Espiritu Santo, kung sino siya, ano ang kanyang kalikasan, mga katangian, at mga gawain para sa atin at sa buong nilikha. Kung ang teolohiyang pang-Diyos ay tungkol sa Ama, at ang Kristolohiya ay tungkol sa Anak, ang pneumatolohiya naman ay tungkol sa ikatlong persona ng Trinidad, ang Espiritu Santo. Madalas siyang makalimutan o hindi gaanong kilala, pero siya ang nagbibigay buhay sa lahat ng gawain ng Diyos. Siya ang nag-ugnay sa atin kay Ama at kay Kristo. Narito ang malinaw, malalim at buong paliwanag tungkol dito. 1. Sino ang Espiritu Santo? Ang kanyang pagkatao at kalikasan. Ang pinakaunang dapat nating malaman, ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos, at siya ay isang persona, hindi lang puwersa, hindi lang lakas, hindi lang impluensya, at hindi lang kapangyarihan ng Diyos. Marami ang nag-aakala na ang Espiritu Santo ay parang kuryente o hangin lang, isang bagay na ginagamit ng Diyos. Mali ito. Ang Biblia ay malinaw, siya ay persona, may sariling isip, kalooban, damdamin at pagkatao, at kasama ng Ama at ng Anak. Siya ay tunay ihiganap dili Diyos. Patunay sa kasulatan, sa Mateo 28:19, inutusan tayong magbinyag sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isinama siya sa parehong antas at karangalan ng dalawa pa. Sa Gawa 5:3-4, sinabi ni Pedro kay Ananias, "Bakit napuno ni Satanas ang iyong puso na magsinungaling ka sa Espiritu Santo? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos." Dito, direktang tinawag na Diyos ang Espiritu Santo. Taglay niya ang mga katangian ng Diyos, siya ay walang hanggan, nakakaalam ng lahat, nasa lahat ng dako, at makapangyarihan sa lahat. Siya ay kabilang sa Trinidad, iisang kalikasan, kapantay, at magkakaugnay sa Ama at Anak. Siya ay tunay diti persona. Paano natin nalaman na siya ay tao persona at hindi lang puwersa? Dahil may mga katangian at gawain siya na para lamang sa isang may pagkatao. Mayroon siyang isip, alam niya ang lahat ng bagay at nag-iisip. Mayroon siyang kalooban, gumagawa siya ng desisyon at naghahati ayon sa kanyang pasya. Mayroon siyang damdamin, nakalulungkot siya, nagmamahal at nagagalak. Siya ay nakikipag-usap at nagtuturo, sinasabi ng Biblia, sinabi ng Espiritu Santo. O itinuturo ng Espiritu, hindi ito sinasabi tungkol sa isang puwersa lang. 2. Yan pinagmulan ugnayan niya ipang persona. Galing sa walang hanggan, ang Espiritu Santo ay nagmumula at lumalabas mula sa Ama at sa Anak. Siya ang ugnayan at pag-ibig na nagbubuklod sa Ama at sa Anak. Hindi siya mas mababa, hindi siya nilikha, at hindi siya pangalawa lang. Siya ay kasing dakila, kasing banal, at kasing Diyos ng Ama at ng Anak. Ang kanyang pangalan ay nagpapakita ng kanyang kalikasan, Espiritu, dahil siya ay walang katawang material, hindi nakikita ng mata, at espiritual ang kalikasan. Santo, dahil siya ay ganap na banal, malinis, at hiwalay sa lahat ng kasalanan. 3. Yan pangalan titulo niya. Ang mga tawag sa kanya ay nagpapakita kung ano ang kanyang gawain at katangian. Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Panginoon, ipinapakita na siya ay kabilang sa Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay kapangyarihan ng Diyos. Espiritu ng katotohanan, dahil siya ay hindi nagsisinungaling at siya ang nagpapakilala ng tunay na aral at kay Kristo. Espiritu ng kabanalan, dahil siya ang nagpapabanal sa atin at naglilinis ng ating puso. Espiritu ng biyaya at panalangin, siya ang nagbibigay sa atin ng biyaya at tumutulong sa atin kung paano tayo manalangin ng tama. Ang tagapagtaguyod malingap tagatulong, galing sa salitang iparakletos, ibig sabihin ay isang kasama na tumutulong, umaalalay at nagtatanggol sa atin. Apoy at tubig at langis, mga simbolo na nagpapakita ng kanyang paglilinis, pagbibigay buhay at pagtatakda. 4. Dakilang gawain ng Espiritu Santo. Ito ang pinakamahalagang bahagi, ano ba ang ginagawa ng Espiritu Santo? Sa madaling sabi, ang Espiritu Santo ay ang nagbibigay buhay. Ang Ama ang nagplano, ang Anak ang bumili at tumubos, at ang Espiritu Santo ang naglalapat at nagbibigay ng buhay na iyon sa atin. Hinahati natin ang kanyang gawain sa 4 na bahagi. Igawain sa likha at sanlibutan. Sa paglikha, nasa kanya na noong ginagawa pa lang ang mundo. Sinasabi sa Genesis 1:2, ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Siya ang nagbigay ng ayos at buhay sa nilikha.
Sa pagpapanatili, siya ang nagpapanatili ng buhay ng lahat ng may buhay sa lupa. Kung aalisin niya ang kanyang hininga, mamamatay ang lahat. Sa pangkalahatang pagkilos, siya ang gumagalaw sa puso ng mga tao, nagbababala at naghahanda sa kanila na lumapit sa Diyos. Gawain sa Biblia at paghayag. Pagsulat ng Biblia, ito ang pinag-usapan natin sa bibliolohiya. Ang Espiritu Santo ang nagdala, gumabay, at nagbigay inspirasyon sa mga manunulat ng Biblia upang isulat ang salita ng Diyos. Walang Biblia kung wala ang kanyang gawain. Pagpapaliwanag at pag-unawa, dahil espiritual ang nilalaman ng Biblia, hindi ito maiintindihan ng talino lang ng tao. Ang Espiritu Santo lang ang nagbubukas ng ating isip at puso para maunawaan natin ang katotohanan. Siya ang nagpapaliwanag kay Kristo sa atin. Si gawain sa gawaing pagliligtas, ito ang pinakamahalaga para sa atin. Dito nakikita natin kung paano niya tayo inilalapit kay Kristo at binabago. 1. Pagtatawid Jesi kasalanan, siya ang sumasampal sa atin at nagpapakita sa ating puso na tayo ay makasalanan, na kailangan natin ng tagapagligtas, at na si Jesus lang ang katotohanan. Kung hindi gagalaw ang Espiritu Santo, hindi kailanman hahanap o maniniwala ang tao sa Diyos. 2. Pagbagong buhay paglilikhang muli, tayo ay patay na dahil sa kasalanan. Hindi natin kayang buhayin ang ating sarili. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng bagong buhay espiritual. Gaya ng sinabi ni Jesus, kung ang tao ay hindi ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay tinatawag na regenerasyon, ginagawa niya tayong mga bagong nilalang. 3. Pagtatahan niya si atin, ito ang dakilang pangako. Noong unang panahon, ang Diyos ay nasa templo. Pero ngayon, kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ang Espiritu Santo ay pumapasok at nananahan mismo sa iyong puso at buhay. Ang katawan mo ay nagiging templo ng Espiritu Santo. Hindi ka na nag-iisa, nasa loob mo ang Diyos. Ito ang tatak na tayo ay pag-aari na ng Diyos at garantiya ng ating kaligtasan. 4. Pagbabago ng puso ay pagpabanal, hindi lang tayo niligtas, kundi binabago rin. Ang Espiritu Santo ang nag-aalis ng pagmamahal natin sa kasalanan at nagtatanim ng pagmamahal sa kabutihan. Siya ang bumubuo sa atin ng bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ito ang katibayan na siya ay gumagawa sa atin. 5. Pagtuturo ay paggalaw, siya ang nagtuturo sa atin kung ano ang gagawin, nagpapaalala sa mga salita ni Jesus, at gumagabay sa ating landas. 6. Pagtutulong si panalangin, madalas hindi natin alam kung paano at ano ang idalangin. Ang Espiritu Santo ay nakikiusap para sa atin na may mga daing na hindi maipahayag sa salita. Igawain sa simbahan. Siya ang nagtatag ng simbahan noong araw ng Pentecostes. Siya ang nagbibigay ng mga kaloob ng Espiritu, mga kakayahan at kapangyarihan sa mga mananampalataya upang paglingkuran ang isa't isa at palakasin ang katawan ni Kristo. May kaloob ng pagtuturo, pangangasiwa, pagpapayo, paglilingkod at iba pa. Lahat ay ibinibigay ayon sa kanyang kalooban para sa ikabubuti ng lahat. Siya ang nagbubuklod sa mga mananampalataya at nagpapanatili ng pagkakaisa. 5. Mahahalagang babala ay totoohanan. Dahil ang Espiritu Santo ay persona at Diyos, may mga bagay na maaaring gawin o hindi gawin ng tao sa Kanya. Maaari siyang lamunin, ibig sabihin, huwag pansinin, pigilan, o huwag sundin ang kanyang pagkilos sa atin. Maaari siyang lungkutin kapag tayo ay nagkakasala, gumagawa ng masama, o hindi nagmamahal sa kapatid, nalulungkot ang banal na Espiritu na nasa atin. Ang kasalanan laban sa Espiritu Santo, ito ay ang patuloy at matigas na pagtanggi sa katotohanan na ipinapahayag ng Espiritu, at ang pagtawag sa gawain ng Diyos na gawa ng demonyo. Ito ay hindi pinatatawad dahil ang tao ay ayaw naman tumanggap ng kapatawaran na iniaalok niya. Buod ng pneumatolohiya. Ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng Trinidad, tunay at ganap na Diyos, kasama ng Ama at Anak. Siya ang tagabigay buhay. Siya ang naghayag ng salita ng Diyos sa atin, siya ang nagpapaniwala at nagbabago sa ating puso, siya ang tumatahan sa atin bilang garantiya ng ating kaligtasan, at siya ang nagbibigay lakas at kakayahan sa atin upang mabuhay ng banal at maglingkod sa Diyos. Siya ang ugnayan natin kay Ama at kay Kristo. Napakaganda at napakalalim ng ating pag-aaral hanggang dito. Ang susunod naman na bahagi ay antropolohiya, ang pag-aaral tungkol sa GE, kung sino tayo, bakit tayo nilikha, ano ang ating kalikasan, at ang malungkot na katotohanan tungkol sa kasalanan at ang epekto nito sa ating ugnayan sa Diyos. Gusto mo bang ituloy natin?